Hello guys, so gusto kong bigyan ng reaction itong anti-political dynasty law. So itong si President Bongbong Marcos nag-announce na itong bill no sa Kongreso at Senado, itong anti-political dynasty bill ay isa sa mga apat no na priority bills ng administration. I think mangyari na to no, ipag-uusapan na ito next year no sa 2026 itong anti-political dynasty law. So ito yung mga apat na priority bills no. Aside dito sa anti-political dynasty, itong Independent People's Commission Party List System Reform at itong Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. So ito yung apat na priority bills ni President Marcos Jr. So itong anti-political dynasty bill na panukala sa Senado at sa Kongreso. So anong masasabi ko dito? Pabor ba ako dito? Sa totoo lang, pabor ako dyan sa anti-political dynasty law at matagal na akong nanawagan ng ganyan no. Itong anti-political dynasty law hindi lang sa administration ni Marcos kundi sa mga past administrations ni Pinoy, panahon ni Pinoy, ni Digong. So nanawagan ako niyan. Isa ako sa mga nanawagan na ibuwag na itong political dynasty sa Pilipinas. Bakit nagpabor ako dito sa anti-political dynasty law no na bill sa Senado at sa Kongreso. So itong political dynasty sa Pilipinas ay isa sa mga source no ng grabe, very rampant na corruption sa Pilipinas. So halimbawa itong politiko na corrupt para lumawak yung kanyang yaman no, yung kanyang kapangyarihan. So ipapatakbo niya no sa eleksyon yung mga kaanak niya, yung mga kamag-anak niya sa pamilya niya. Halimbawa yung mga asawa, anak, pinsan, first degree hanggang pataas no. Tapos patatakbuhin niya yung mga tiyuhin niya, mga kapatid ng asawa niya, yung mga bayaw, mga hipag ng asawa niya at saka probably mga ninong-ninang niya sa kasal. So yan yung example ng political dynasty. So alam naman natin no, kung kayo nakatira no sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, buong Pilipinas na yata no pinamumunuan ng mga dynasty no, maging probinsya man, city o municipality, kahit siguro barangay no, merong isang pamilya na namumuno diyan sa inyong lugar na tinitirahan no. So bakit sinabi ko na isa sa mga source ng corruption. So kaya yung mga politiko gusto nilang palakihin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang yaman, of course, para patakbuhin no itong mga kamag-anak niya at iluklok sila sa iba't ibang pwesto sa gobyerno, sa elected officials no, maging national man o local. So halimbawa, mayor, isa pang problema yung palit-palitan no. Wala nang kasawa-sawa, isang pangalan na lang no. So halimbawa, mayor ka, tatay mo mayor, tapos pagtapos ng termino niya, papalitan naman niya yung asawa. Tapos matapos yung termino ng asawa niya, ay papalitan na naman, babalik na naman si tatay. Tapos pag after na naman yung term ni tatay, papalit naman yung anak niya. So wala nang kasawa-sawa. Kaya yung mga tao no choice dahil nakasanayan na nila, so binoboto nila yung mga ganitong mga politiko, yung mga galing sa pamilyang dynasty. So yun, at yung mga tao naman na marami naman mga individual dyan na magagaling din no, deserve din sa public service,
pero hindi sila nabibigyan. Bakit? Maraming mga kandidato na papansin nyo sa eleksyon na ilang beses nang tumakbo dahil wala silang kakayahan, wala silang mga source, wala silang makinarya, wala silang pera na katulad sa mga kalaban nila. So lagi silang talo sa mga eleksyon. Maganda man yung advokasya mo pero lagi ka namang talo dahil tinatalo ka ng mga mas mararaming pera na kandidato. So yan yung problema dito sa politika sa Pilipinas. So matagal na itong na-implement na ito noong 1987 itong anti-political dynasty law pero hindi masyado napatupad at hindi na-implement, no? Hindi siya nagamit. So ngayon ay meron ng bagong version ng anti-political dynasty law. So I think marami sa mga Pilipino ay pabor dito sa anti-political dynasty law. Siguro mga 70 to 80% pabor dito. So isa na ako dito. So hopefully ay yung sinabi ng presidente na yung 4 na priority bills ay maipasa na, no? Before siyang matapos sa termino sa 2028. So yan yung hinihintay ng maraming Pilipino na maipasa itong 4 na bills at isa na dito ang anti-political dynasty law. So kung halimbawa maipasa na ito sa Kongreso at Senado at ma-implement na ito ay sana magamit ito, no? At talagang ma-implement na ito at sigurado at mababago yung politika, yung picture ng politika sa Pilipinas kapag naipasa na ito at ma-implement na ito, kung sakaling mapasa na ito sa Kongreso at sa Senado itong anti-political dynasty law. So hopefully itong 4 na bills na urgent, no? Ibig sabihin parang sabi ni Chase yung kalimutan ko na yung sinabi ni Chase yung yung sa impeachment, di ba? Yung forthwith, no? Forthwith na itong 4 na bills na ito at isa yung anti-political dynasty bill. So matagal na nating hinihintay ito, no? Na maipasa na ito at para mabawas-bawasan yung corruption sa Pilipinas, no? So, hindi na talaga mawawala yung corruption pero mababawasan sa pamamagitan ng mga batas na urgent. Yung 4 na sabi ng presidente na urgent at isa na dito ang anti-political dynasty law. So, yan yung aking reaction dito sa anti-political dynasty law at matagal na akong sumusuporta dito, nananawagan na talagang itong mga politika, yung mga babawasan na, yung mga pamilyang sa mga lugar, no? Yung mga pamilyang naghahari diyan, no? Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.